Kabuji! Kumusta kayo? Welcome to our vlog. Welcome to our YouTube channel. It's been a while mga Kabuji. Kailan huling vlog natin? Meron akong baby diaper. December. And Ayun. before that, parang 4 months. Halos 4 months di kami hindi nakapag-vlog dahil sobrang busy na eh. Welcome to our vlog! Pangalawang beses. Ayun, update lang tayo mga Kabuji. Medyo late na din kasi nakalagitnaan na ng January. Pero, recap lang. Update lang tayo sa Kasi dati pa namin gusto mag-vlog about yun sa 2025, mga nangyari, mga changes. Kaya lang, ayun nga, naging sobrang busy tayo. Pero, napaka-busy kaya gusto pa rin namin ihabol. Ayan. Pero first of all, Merry Christmas and Happy New Year muna sa inyo Uy, lahat. tagal na. Belated. Tagal. So, ayun. Unang-una sa lahat, thank you mga Kabuji kasi sa buong taon na pag-support sa channel namin. Mula nung dumating kami dito. Kanina nga nanonood kami nung vlog namin. Previous vlog namin. Yung unang-una dating natin dito, unang vlog natin sa Canada. Marami din nag-view nung video. Tapos, ayun, eto na kami ngayon. Ganun ba? Ayun, medyo, hindi na ganun kahirap sa adjustment kasi nga naka-adjust na yung katawan sa lamig, naka-settle naman na sa maayos na trabaho. Ayun, tapos, last, semester na, anyway, pala to? Anyway, mamaya ako na-discuss yung about sa school ko. Ayun muna. Pasalamat muna tayo sa lahat ng blessings natin noong 2025. Unang-una doon yung health naming lahat. Maayos kami lahat dito. Yung mga loved ones namin. Tapos especially si Aya. Especially si Aya, mula nung dumating kami dito, talagang tumigil na yung flare-up ng sakit niya. And sana magtuloy-tuloy, sana tuluyan ang gumaling si Aya, huwag na maulit yung flare-up niya. Dahil sobrang hirap talaga ng sakit niya na yun. Oo, pag pinapanood namin yung mga vlog namin nung mga nakakaraan na alam namin sakit si Aya, talagang traumatic. Pero ngayon nga, ayun, grateful kami 2025 we were able to connect sa 2025 yun, mga first quarter din gantong panahon. We were able to connect sa BC Children's Hospital, kaya talagang regular, like every 3 months meron siyang blood work, lahat ng laboratory test na kailangan niya. Tapos consistent naman, may under medication pa rin siya, pero ayun nga, hindi madami, isang gamot na iniinom niya, pero twice a day. Pero okay na okay siya, lahat ng pagkain natatry niya, pero ingat pa rin kami syempre sa mga yung mga healthy as much as possible yung pinapakain natin kay Aya kasi nakakatakot pa rin. Though, naman kami, kalmado na yung kalooban namin na alam namin na siya. Okay siya dito. At okay kami. And pa? First quarter last year, napasok ako na din sa school district, di ba? Oo nga. Oo, nakapasok ako noon, nakakuha ko ng Nakabalik position. na si nanay sa school. Although hindi teacher, hindi teaching, education assistant. At least, alam ko doon ako belong. Kumbaga yung yun yung background natin sa Philippines. Tapos hindi siya full-time position kasi nga international student can only work. Diaper na baby. International students can only work up to 24 hours. So ayun. Tapos, medyo naging, sige, first quarter pa lang pala tayo. Pero hindi, discuss ko na din sa work ko. Naging challenge nung, September, kasi, inaiba yung schedule ko sa school, sa college. May mga panggabi, may pang-umaga akong klase, kaya hindi ako nakakuha ng position. Kaya, I worked as casual, na medyo challenging kasi every day na available ako mag-work, I have to wait for the call ng school district kung saan akong school ipapadala, kung saan may kailangan na education assistant. Mahirap siya in such a way na I have to take the bus sa morning kasi nga ayokong gisingin si Aya na umaga, hihatid nila ako ni tatay. Malamig lalo, ganun. Tapos si tatay puyat siya sa work. Kaya ayun. Pero hindi naman ganun ka-challenge yung
pagko-commute. Nung fall, nung winter siya naging challenge kasi sobrang kapal ng snow, ang lamig-lamig, ganyan, madulas. Tapos, isa pang challenge doon ay mahirap syempre kasi araw-araw halos iba yung alang familiarity sa akin yung mga tao, lalo yung mga bata, kaya ayun, naging mahirap. Pero, Speaking of schedule, dahil nga naiba yung schedule ni nanay doon sa college, ngayon, kailangan ko i-give up yung naging previous work ko sa Canadian Tire. Kaya, ayun. Thankfully, nakahanap naman kagad ako ng work na aayon dun sa Swak. schedule ni nanay. oo. Hindi magiging conflict. Kumbaga, si nanay, mag-work siya in Sa the morning. umaga. And then, mag-i-school din sa college. Tapos, afternoon, ako naman yung mag-work sa gabi hanggang madaling araw na. So, at least, ayun, nakakapag-provide pa din ng Income ng talaga income kami mo para sa pareho. mga pangangailangan namin. Oo. Tsaka si Aya, may mga days na naiiwan siya kila Rochelle. Ayan, para kasi nga, hindi pwedeng na pumasok sa college eh. School Tapos, ako bukas. Mag-school daw siya bukas. ayun pa nga pala, Isa nag-school pa na, yun. pinaalala ni Aya. Isa pa yun. Sa changes, since Since- September. Since September or first week ng October, nag-strong start na din si Aya. Kumbaga, nag-school na siya, pero di pa namin siya pwedeng iwan doon mag-isa. Kumbaga, kailangan may parent na Nakatingin. makatingin or nagbabantay sa kanya habang nag-school siya doon sa loob. Yung strong Start program, ano yun, from ages 0 to 4 or 5. Basta yung mga 0 hindi to pa 5. school age kids na hindi pa kindergarten, ganun. Kumbaga sama-sama sila doon, may mga activities for them, may schedule per day, merong day na mag-library sila, may days na Mag-gym, magpe-play sila favorite sa gym, niya. ganun. Favorite mo ba yung gym class? Yun, gustong-gusto niya yung gym time dahil sa gym, pupunta sila dun sa gym, may mga toys or physical activity na Activities. pwedeng gawin doon. For example, magbabike sila sa loob ng gym, ni-slide, yung mga ganun. Oo, balls. Na-enjoy niya talaga yun. Buti ni-remind mo kami doon ako. Tapos, may schedule pa siya ng outside time. May outside time. Kaya lang ngayong winter, Hindi na pinalalabas hindi kasi mo na liliit. pinakalabas yung mga bata kasi maliliit pa lang sila. Pero before winter, outside time nila, magpe-play sila dun sa playground, mag-slide. Yun. Ayun. Oo, yun pa nga pala. Bali sa morning, yun nga din kinaganda ng schedule ng tatay. Since panggabi siya, nag-work. Pagkagising nila, konting hilamos lang. Mag-aalmusal lang sila. Tapos, pupunta na sila. Sasamahan ni tatay si Aya kasi hindi pwede Ako yung iwan nagbabantay talaga. dahil si nanay yung mag-work sa umaga. Ayun, so sa awa ng Diyos talaga nagka-swak-swak lahat ng schedule naming tatlo. At kumbaga nakaka-work, nakaka-school din si Aya. Talaga, grateful talaga kami kay Lord na parang, inalign niya lahat para sa mga pangailangan namin. Tama. Kaya lang, since then, ang naging problema, halos di na kami nakikita ni nanay. Oo, yun pala. Para kaming LDR. Kaya nga nakakapag-usap kami video call kapag break time niya sa work o break time ko sa work. Ganoon. Kasi pagkasundo nila sa akin ni Aya, Kasi papasok si nanay ng work sa umaga. And then, after niya mag-work, susunduin ko. Siya naman magbabantay kay Aya. Ako naman papasok sa work. Oo, Ganong setup namin. ganun talaga. Parang may mga din, hindi syempre laging puro masaya, hindi puro last year. May mga din, nag-breakdown na ang mga moments na parang, pagod din, lalo yung hindi kami nakakapag-usap madalas ni tatay, hindi kami magkakasama. Ayun, may mga pagkakataon na talagang mararamdaman talaga yung hirap na lalo yung may pagkakataon na pagtas ko sa work, sundo lang si tatay, tas diretso na ako sa college, sa klase ko. Yung hindi ko man lang si Aya na play o ganon, hindi man lang kami nakapag-usap ni tatay, as in matter of minutes lang talaga. Tapos, mag-work si tatay, tas kinabukasan na kami magkikita. Ay, hindi nga kinabukasan tulog pa sila pag alis ko Talagang lang, minutes lang, 5 minutes or 10 minutes lang magkikita yung Kaya, ayun. Sakripisyo talaga. Sakripisyo talaga. Sakripisyo. Tsaka ayun. Kaya sa mga pag may sa mga comments po na minsan hindi namin nare-replyan agad sa sa channel. Tapos personal, pati yung mga personal messages, minsan hirap kami na talaga makapag-reply agad kasi kapag kay Aya ka kasi
lalo iniiwasan namin yung screen time. Talagang yung ano ka lang talaga sa kanya, nakatunghay ka sa kanya sa pagpe-play niya or magluluto ka o maglinis ka ng bahay. Talagang walang time halos para huminga o mag-social media, mag-scroll, ganyan. Kaya hindi din kami talaga gano'n nakapag-vlog noon. Ayaw pa naman Diba? ni Aya ganun yung pagka nagka-quality time kami ni Aya. Ayaw niya nagsiselfone kami Hindi ganun. ka pwede mag-cellphone. Huwag ka na mag-cellphone, ganyan. Di ba, Aya? Ayaw mag-cellphone ka. Ba't ayaw mo nag-cellphone kami? Quality time. Quality time lang na. Lagi nagsasama. Eh, bad daw Bad yung pala yun. nag-cellphone. Naging masama pa tayo sa huli. Ayan. Ano pa nga yun? Ano pa yung schooling ni Aya? Noong summer, wala kami masyadong ganap eh. Pero buti na lang, Nakapag-vlog may pa time na na tayo. Lake. nakapasyal kami sa lake and Kasama ibang especially friends. nag-Jasper kami na Ay, oo, first time nakapunta nag-Jasper ng Alberta. tayo. Oo, nila Roach. Ano naman Jasper tayo nila kay Hunter? Tanda mo ba yan, Aya? Oo nga, yung magandang ano. Sana, nitong darating na summer, mas marami pa tayong mapuntahan, di ba? Kaya nga eh. Yan, planuhin natin Hopefully. yung summer. Hopefully. Ayun, ano pa bang, aspect ng buhay natin? Ayun pa, yun din, naging crucial din yung last quarter last quarter ba yun? No, anong 2025, almost, mga September ba yun? Na kasi diagnosed with hyperthyroidism, na kaya pala, parang lagi akong pagod nun, tapos, basta may, hirap ako matulog, ganyan, tas disturbed sleep, yun pala, luckily, lang naman, parang nagpa-blood work lang ako nun, tas nakita nga yung, parang hyperactive na yung, thyroid gland ko. Tapos, ayun, under medication din ako ngayon, na ilang months na, hopefully, ay bumuti. Pero okay naman, wala naman akong, nararamdaman na may masakit or something. Kaya malaking bagay talaga yung regular na nagpapa-check up. Buti na lang kami nagpa-blood work kami nun. Oo. Kagandahan, syempre dito sa Canada, libre lang naman yung mga ganun, di ba? Pero hindi siya actually libre. Yung international student, di ba, may $75 na binabayaran. Dahil nga, international student pa siya. Pero dahil ako may work na, Oo. libre yung sa Si Aya din libre naman. yung Aya, pala. libre. Oo. At least, yung parang hindi ka lagi nangangamba na, Laking bagay. oo. Kasi di ba sa atin, minsan, nagbabakaan, ayun. Kasi sa atin, di ba, minsan nagkukuli tayo kung blood work, kung walang nararamdaman, hindi na tayo pupunta magpapa-check up kasi, or laboratory, kasi nga, din, from our own pocket din natin kukunin yung eto, alam mo na pwede kang anytime basta may request ka from the doctor, pwede kang magpa-laboratory. Kaya monitor mo yung health mo, di ba? Tas ayun pa, sa regarding sa mga changes sa IRCC, hindi na ako ganun talaga halos na nakakapagbasa kasi nga sabi nga namin sobrang busy namin. Pero I heard, ngayon lang January yun hindi ko na matandaan ano yung mga changes nung 2025. Ayun, hindi ko na din nasubaybayan yung mga recent changes. Pero ayun, hopefully talaga hindi tayo maapektuhan ng mga changes na yon. And ayun, hopefully matapos natin yung study natin dito ng walang aberya or hindi tayo naapektuhan ng changes. And sa mga naapektuhan ng changes, kapit lang tayo. For sure we will always find a way. Kasi gagabayan tayo ni Lord, di ba? Ayun. Kasi yun lang, lagi namin sabi sa vlog namin, He won't bring us this far just to leave us, diba? Laging may plano. Let's keep the faith lang talaga. Ayun. Ano pa ngayon? Tapos, ayun nga guys, last semester ko na ngayon sa sa college. Gusto ko na ilaban. Hanggang na lang yung mga klase, hanggang April na lang. Pero yung graduation sa January. January. Sa June, January ngayon, March. Ayun, halos 3 months na lang ang klase. Ayun, naitatawid naman natin. Diyos ko. Hindi na lang, gagraduate na Kaya nga, nailaban ng tuition fee. Ayun. Oo, pero naging tough din yung last semester ko tough yun. 4 na courses na medyo mabigat-bigat siya. Tapos sabay-sabay work ko, work ni tatay, school. Ayun, kaya
sabi ko nga, maraming challenges along the way, pero we thank the Lord na 2025 is a tough and challenging year, pero we were able to survive. And eto kami ngayon, hopeful, grateful, and we are looking forward for better days, for the best days, and wala kaming mahiling halos ngayon kundi yun, patuloy na kagalingan at kalusugan ni Aya at namin at ng mga malang sa buhay. Yun lang talaga, yun lang pinagpapasalamat namin. Kaya ang sabi ko kay tatay, okay lang mabagal yung usad natin. Basta umuusad, tsaka ayun, basta umuusad, paunti-unti, at Kapit lang talaga sa taas. oo. Tiwala lang tayo sa kanya. positivity. Ayun. So, ayun lang muna mga kabuji, yun ang recap namin sa 2025 namin, though medyo late, pero ayun, salamat pa rin at sana makapag-vlog pa kami ng mas marami pa ngayon 2026. And Hopefully. Kasi kanina nung nanonood kami, talagang natutuwa kami. Sabi namin, buti na lang na-vlog namin to dahil yun, pwede namin balikan yung mga ganong klaseng memories, di ba? yun naman talaga yung ultimate purpose natin nung nag-start tayo mag-vlog, di ba? Kasi para may memories po. diba cover your mouth? You cover your mouth kapag cover your Yun talaga yung mouth. pinaka-purpose namin kung bakit kami nagbablog, Oo. para may memories kami dito, di ba? Ayun, nakikita din namin yung yung paano si Aya magsalita ng maliit, paano kami na lumipad papunta dito, talagang ma-amaze ka din talaga. Oo, mapapakanta ka ng looks like. Isa pa para update na din sa mga family namin sa Philippines. Oo, yun. Oo. Ayun. At ayahay ka sa mga Kaya nga pala hi sa mga families namin. Oo. Congratulations sila ate. Hi kay Baby Anya. Hi, We Baby really hope Anya. to see you very soon. Ayun. Sa mga family namin, thank you sa pagsuporta sa amin and for praying for us. Alam namin lagi kaming may mga prayer warriors sa inyo. And nandito din kami lagi to pray for you, to root for you, and to support you. And ganun din sa lahat ng mga kabuji namin. Pagka kunwari meron kasi mga ibang tatanong, kailangan information, kapag kaya na just reach out to us. Kapag kaya namin makapag-reply, mag-reply kami agad. Meron na akong mga na-chat before na ayun, hopefully nakatulong. Ayun, thank you sa inyo lahat. Thank you sa lahat ng mga subscribers namin. Thank you sa patuloy niyong pagsuporta kahit madalang namin mapag-vlog. Pero hopefully this coming year, makabalik kami sa pag-vlog namin. Ayan. Yan lang. Ayaw, bababay tayo sa mga Babay na kabuji tayo. natin. Bye mga kabuji. 1, 2, 3. Bye, Bye mga mga kabuji. Ingat kayo palagi. And please continue to support our channel by liking, subscribing, and get notified to our channel. Yun lang. Ingat kayo palagi guys and God bless. God bless. Bye! Happy New Year! Ay, ganun no.